Nabawi na ng militar ang 2 barangay na maraming matataas na lugar at pinupwestuhan ng mga sniper na mga kalaban. Nasa 150 hanggang 200 na lang daw ang mga natitirang terorista sa Marawi. Live mula sa Iligan City, may report si June Veneracion. June? Jessica, nakontrol na nga ng militar ang ilang strategic positions ng Maute Group sa Marawi City. Pero mahirap pa rin na tansyahin kung kailan matatapos ang krisis na ito na mag-iisang buwan na. Kahit umulan ngayong araw, tuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng Armed Forces at Maute Group sa Commercial District ng Marawi City. Dahan-dahan ang pag-abante ng mga sundalo dahil nakakalat pa rin ang mga sniper ng Maute Group. Meron nga daw araw na 10 metro lang ang iniabante ng mga tropa. Kontrolado na ng gobyerno ang Mungkado Colony at Mungkado Kadilingan, 2 barangay na maraming matataas na pwesto. Pati na rin ang 8 gusali, ang isa ay ang pinakamataas sa buong Marawi. Sa labanan, lamang ang nakaposisyon sa mataas na lugar. We are seeing a conclusion of the conflict. After security forces gained control of 8 strategic buildings in Marawi City, particularly in the conflict area. Ayon sa Armed Forces, 4 na barangay na lang ang hawak ng mga Maute. Pero pabago-bago pa rin daw ang sitwasyon sa conflict area. Nasa 150 hanggang 200 daw ang mga natitirang terorista sa Marawi sa pangunguna ni Isnilon Hapilon. Ang mga batang ito, nakita naming naglalaro, malayo sa sentro ng kaguluhan. Sino ang mag-aakala na merong gulo sa Marawi kung sila ang iyong makikita? Sa kanilang mga ngiti, walang maaninag na takot. Hindi kami natatakot. Hindi kami natatakot. Hindi natatakot? Wala mang dito ang mga ISIS. Alayo dito. May mga nagsisimula ng bumangon. Naghahanap buhay para merong makain ng pamilya. Pero mahirap talaga kumita, lalo na kung nag-alisa na ang karamihan ng mga taga-Marawi. Wala pa rin kaming mabinta kasi walang dumadaan ng mga truck. Saka problema pa rin namin dito na wala kaming magasto. Kahapon ay 14 na sundalo ang nasugatan sa labanan. Nagamot na sila at handa na naman daw bumalik sa frontline para tapusin nga itong laban kontra sa Maute Group. 210 naman ang nasawi umano mula sa hanay ng mga teroristang Maute. Jessica. June, week 1 pa lang, no? Day 1 pa lang, nandiyan ka na sa Marawi. Tapos umuwi ka konti dito sa Maynila and then bumalik ka ulit. Can you tell me ano ang pagkakaiba mula nung first 2 weeks na nandyan ka sa sitwasyon ngayon dyan sa syudad? Kung ang military operation ang ating pag-uusapan, Jessica, malaki yung naging pagkakaiba mula nung napunta tayo dito noong mga unang bahagi nga nitong krisis na ito at nung pagbalik natin nitong araw ng Lunes, mas naging hindi na ganoon katindi ang labanan. Yun yung nakikita natin, naririnig natin. Kasi noong mga unang araw natin dito, umaga pa lang pagtungtong natin sa Marawi, ay grabe na yung putukan at umaabot yan hanggang gabi. Kanina, ito, isa-side ko na lang yung kanina, nag-experience namin talagang nag-abang kami ng mga airstrike mula nung dumating kami sa Marawi City ng mga bandang alas 9, alas 8 ng umaga. Ay wala tayong nakitang airstrike kanina hanggang hapon nung umalis tayo sa ating pinagpupwestuhan. Pero ang sabi naman ay nung umaga o nag-upisa ng mga madaling araw, mga alas 5 yan, hanggang early in the morning, ay doon talagang bumuhos naman daw ng airstrike yung tropa ng pamahalaan. Sa labanan naman, sa gitna yung mga ground troops, yung labanan, nanonotice din natin na merong mga putukan pa rin pero hindi nakasintindi noong mga nakaraang linggo. Jessica. Anong nangyari? Kasi ang previous na estimate ng militar, no, mga 400 to 500 pa daw yung mga Maute ISIS na nandiyan sa Marawi. Ngayon ay 150 to 200 na lang. Nasaan na daw yung iba? June. Ang hirap nga rin mag-account, Jessica. Kung alalahanin mo, nung napunta tayo rito, ang official estimate ng task force sa Marawi ay sinasabi nila na 30 to 40 lang yung hinaharap nila mga Maute members, pero paglipas ng mga araw, paglipas ng mga panahon ay lumobo ng lumobo yan
At ito nga ay minsan sinabi pa nga ito si Defense Secretary Lorenzana ay nasa 500, ngayon nasa 400. Ngayon naman ang official estimate nila nasa 150 to 200 na. So ang hirap din i-account niyan as against dun sa mga sinasabi nilang napatay. Gaano ba talaga karami yung kanilang hinakaharapan ng mga kalaban dito? At alam mo, ang worry din ng mga residente ng Marawi, Jessica, ay gaano pa ba karami ang mga nandyan at totoong nandyan pa ba talaga yung mga yan? O ano ang assurance na hindi nakatakas itong mga miyembro ng Maute, lalo na yung mga sinasabing core leaders nitong mga terorista na umatake sa lungsod ng Marawi. Pero ina-assure naman tayo, particularly itong si Chief of Staff Eduardo Año, General Eduardo Año, na nandun pa rin sa loob, sa sentro ng lungsod, itong si Estelon Hapilon, nangunguna sa kanyang mga kapwa-terorista. Jessica. I suppose, June, ang objective ngayon to flush out itong mga Maute ISIS na nandiyan, kung hindi man pulbusin sila sa pamagitan ng airstrikes. But do you think it's working? Kasi this is going to the 4th week na, no? Parang wala naman nakikitang lumalabas na Maute ISIS, although yung casualty count tumataas din. Paano kaya ito? Ano ang nakikita mong pwedeng resolution itong nangyayari ngayon dyan sa Marawi? Jessica, we must also understand na itong mga military commanders na ito, bagamat sundalo nga itong mga hinahawakan nila, alam naman natin, pag sinasabing sundalo, sinasabing yung isang paa mo ay nasa hukay na. Pero syempre, pangangalagaan mo pa rin itong mga tropa na ito, considering nga yung skill set, matinding skill set itong mga Maute snipers, na sinasabi nilang pag umangat sila, ma-occupied nila yung mga talagang strategic position, yung mga high terrain na kapag akyat ng mga tropa minsan ay napapaatras na lang sila dahil nasa high ground yung mga kalaban nila, easy target sila, lalo na sinasabi nga magagaling na mga snipers ng Maute group, na ang ilan nga ang sinasabi ng mga tropa ay nakikita nila ay mga mukhang itsurang banyaga. So ang strategy nila ngayon, Jessica, itinutulak nila itong Maute group sa isang area na talagang makukontain nila, makukonfine at para sigurado rin hindi sila makakatakas. Kung gagamit naman sila ng Lake Lanao, sinisiguro naman ng Armed Forces na nandoon naman nakadeploy, nag-aabang yung mga tropa nila na pangdagat, tropa nila na nandoon ng mga Naval Special Operations Group o yung tinatawag nating Navy SEAL sa kanilang counterpart mula sa Amerika. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo riyan. June Veneracion.